Mga Kapadadyan Vlogs, kung hanap nyo ang pinakamagandang island sa Cebu, ito ay ang Camotes Island sa Kawit Pilar, Cebu. Matatagpuan lamang ang isa sa pinakamagandang island sa Cebu. Tara, samahan nyo ako sa aking paglalakbay. At nandito na nga tayo sa Duungan kung saan ay sasakay muna tayo ng isang malaking bangka papunta doon sa Camotes Island. At nandito na nga tayo sa Camotes Island. At ito ang bumungad sa atin, ang puting buhangin at ang malakristal na dagat. Tara, samahan niyo ako sa ating pag-iikot dito lamang sa Camotes Island. At dito pa lamang, sulit na sulit yung ating paglalakbay papunta dito sa Camotes Island. At ito yung Malaparaiso na ipinagmamalaki ng Kawit Pilar Camotes Island. Ang kanilang puting buhangin kung saan talagang mag-i-enjoy kayo dito. At hindi lamang sa kanilang puting buhangin, at ang napapansin ko dito, hindi pa masyadong crowded. Kaya talagang mag-i-enjoy ka dito sa Malaparaiso ng Camotes Island. At hindi lamang yan, bukod sa mga ganitong klaseng lugar, napaka-accommodating at friendly ang mga tao na nandito sa Camotes Island. Yun ang aking napapansin sa paligid. Kaya tara, atin muling lalakbayin ang kabuuan ng Camotes Island. Kaya ito ang tinatawag nilang Malaparaiso dito sa Kawit Pilar, Cebu, Camotes Island. Let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Sa aking paglalakbay dito sa Camotes Island, dito ako napunta sa isang pamilya na tiyak na magugustuhan nyo ang kanilang pamumuhay. Simple, payak, kahit malayo ito sa kabihasnan. Kung tutuusin, ang aming paglalakbay papunta dito sa kanilang lugar ay napakalayo at hindi mo sukat akalain na sa kalagitnaan ng kabundukan ay meron ditong naninirahan. At ito nga yung bumungad sa akin, ang napakasimpleng pamumuhay ng pamilyang ito. Kaya para sa akin, sulit na sulit talaga ang pagpunta ko rito sa kanilang lugar. At ito yung nakikita ko sa paligid. Maraming puno at talagang sobrang tahimik lamang dito. At sigurado ako, hindi lamang ako ang nanghangad na magkakaroon ng ganitong klaseng pamumuhay. Siguro iilan sa atin na gustuhin natin mamuhay sa ganitong simpleng pamumuhay lamang. Malayo sa maingay at mausok. Kaya para sa akin, itong klaseng lugar, ito yung gustong gusto ko na maninirahan dito. Dahil bukod sa sariwang hangin at makikita natin ang napakagandang paligid, mga kabundukan at ang huni ng ibon at mga tilaok ng manok. Iyon lang ang ating maririnig dito sa lugar na ito. At ang kanilang panghanap buhay ay ang pagtatanim lamang ng mais, kasaba, kamote at hindi lamang yan, kundi rin nagtatanim din sila ng mga gulay. Kaya masasabi ko, napakaswerte ang pamilyang ito. Dahil bukod nga sa sobrang mapayapa at tahimik ang kanilang pamumuhay, ay ang kanilang mga pagkain ay sariwa. Hindi tulad sa atin, hindi natin alam kung saan nanggaling ang ating mga kinakain. Kaya
Kung kayo ang tatanungin ko, mamumuhay ba kayo sa ganitong klaseng pamumuhay o manatili ba kayo dito sa lugar na ito? Kahit mahirap, pero mas gustuhin ko pa ang mamuhay at manatili dito dahil dito lamang matatagpuan natin ang katahimikan at kapayapaan ng ating pamumuhay. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Tara, atin na namang muling sisilipin ang pamilyang ito. Let's go! Sa pananatili ko dito sa lugar na ito at sa pamilyang ito, dito ko masasabi, talagang sulit na sulit yung aking bakasyon dito sa Camotes Island. Kaya swerte ko lang dahil nandito ako sa pamilyang ito. Hindi ko sukat akalain na ganito ang kanilang pagtanggap, ang kanilang mainit na pagtanggap sa akin. Kaya masasabi ko, saludo ako sa mga pamilyang ito. Kung ako ang tatanungin, babalik at babalik ako sa lugar na ito. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming pananghalian, simpleng pananghalian. At napapansin nyo ba, isang simple at magandang bahay kubo ang nandito sa aking likuran. Dito ako nagpapahinga, alam nyo ba? Ito yung nagustuhan ko sa isang simpleng bahay kubo lamang. Wala kayong maririnig kundi ang huni ng ibon, ang tilawak ng manok at ang sikat ng araw. Yun ang unang mapapansin mo dito sa bahay kubo na ito. Kaya ito lang ang masasabi ko, ito yung pinakamagandang experience na namangyari sa buhay ko. Itong aking paglalakbay dito sa Camotes Island. At ito nga, meron pang pangmeryenda ang kamote. So kayo ba, gustong gusto nyo ba itong kamote at ang kanilang inihaw na isda? Hindi lamang yan sa mga pagkain, makikita rin natin ang masayahing pamilya. Maaga pa lamang, pero tingnan nyo si tatay, masayang masaya siya sa kanyang ginagawa. Ayan, at ang kanyang apo ay pilit niyang pinapasayaw. Kaya nakakatuwa lang talaga pagmasdan ang ganitong simpleng buhay at ang simpleng pamilya. Kaya masasabi ko, napakaswerte. Napakaswerte ang aking kaibigan na meron siyang masayahing pamilya. At ito lamang ang nakikita natin sa paligid, ang kanilang mga alagang manok. At yan, si tatay, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang kasiyahan. Talagang nakikita natin kung gaano kasaya itong si tatay. Ano pa ang hahanapin mo kung ganito naman kasaya ang ating pamilya? At bukod nga sa ganitong klaseng pamumuhay, napakasimple at payak pero punong-puno ng pagmamahalan ang pamilyang ito. Yun lang ang aking nakikita. At yan, natutuwa din ang kanyang mga anak sa nakikita niya na masayahin ang kanyang mga magulang. Ayan, si tatay tuloy pa rin ang kanyang pag-indak at pagsayaw. Kaya tuloy, parang gusto ko na rin dito manirahan.
At siya nga pala, dito sa aking pinagtulugan, itong bahay kubo na ito, dito ako nagpapahinga. At ipapasilip ko sa inyo kung ano yung nasa loob. Dito lang ako sa papag nakahiga. Isang airbed ang ginamit ko. At napapansin nyo yung dingding, kawayan. Pero ang sarap lang ditong humiga at magpahinga dahil talagang ang lamig. Kahit sa tanghali, wala kang mararamdamang init. At hindi lang yan, yung maririnig mo yung mga tilaok ng manok at yung huni ng ibon, hangin, araw na pumapasok sa loob ng bahay kubo. Ang sarap lang talaga dito magpapahinga, sa totoo lang. Sapat na ito para sa akin ang ganitong kalaki na papahingaan ko. At hindi lang yan, kapag lumabas ka, ito yung makikita mo, 'di ba? Ang ganda ng paligid, ang lawak ng lupain na meron dito sila. At makikita mo, nasa tuktok tayo, 'di ba? At makikita mo yung kalawakan ng dagat at yung mga puno, ang simoy ng hangin, at ang tilaok ng manok, at kung ano-ano pa ang nakikita mo dito sa paligid. Ito yung kanilang malawak na lupain ang meron sila dito. Kaya napakaswerte ng kaibigan ko na meron silang ganitong klaseng pamumuhay. At hindi lang yan. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo yung pinagkakaabalahan ng kanilang anak. So, tatanungin natin si Kuya kung ano yung kanyang ginagawa. Tara. Buntukan. Yan ang kahoy. Dito sa buhay nito. Walang ilagay. Takpilan na, Jay, ang isang sako, Jay. 250 may kuha nila dati 250? Kanong sako nga sakuan? Sa bugas? Ang saan nga kahoy, Jay? ata may tawag na nila diri Atata? kuan sa Gahi po, no? Dagko nga ko ano nga ba? Bilang hanap buhay. Kahoy. Saan ang pagsunog ni Ani? Hindi ko rin alam guys paano magsunog nito. At yun nga, nalaman natin na isa ito sa mga pinagkukunan nila, Ang ganda yung ng panggatong o yung uling na tinatawag natin, pero nasa kahoy. ganda ng karagatan nila. At yun nga, ang nakakalungkot lang kasi napakamura lang, 250 ang isang sako. At ibibinta naman sa bayan ay nasa halagang 400. Sa At probinsya. alam nyo ba, ang nakakalungkot lang talaga dito, napakalayo itong bundok na to, papunta doon sa Kapatagan. Siguro sa aking na-experience, May tanong yan, mahigit mais. isang oras mahigit ang paglalakbay nyo pababa. Ibabaw? Kaya nasasabi ko, talagang napakasipag ang mga anak ni tatay. At napapahanga ako dito sa kanilang pamumuhay. Simple at kontento na sila sa ganitong pamumuhay. Kahit mahirap, basta magsama-sama. Yun ang aking nakikita dito sa pamilyang ito. So kayo, gustuhin nyo pa rin ba na ganito ang inyong pamumuhay dito sa kabukiran o dito sa lugar na ito? Kung ganito yun ang inyong madadatnan. Lang isang sako Sa akin, na uling. sapat na Sa at kahoy. kontento na ako sa ganitong pamumuhay. Pagkagawa nila ng Wala akong alalahanin isang na babayarin o ano pa man, size, kundi yung sinusukat pagkain nila. lang at yung pang-araw-araw lang. Yun lang yung aking iisipin dito sa lugar na ito. Patong-patong lang. So Diyan. pagdating naman sa tubig, napakahirap din ang tubig nito kasi wala silang halos mapagkunan ng tubig. Kailangan pa nilang bumaba. Ganyan lang yung At yung kanila ring paano gagawin. paliguan o ano pa ay okay na rin kahit papaano. So yun lang at maraming salamat sa inyong panonood.
guys, dito na kami guys sa guys adventure. Kada unsa ano mong agianan pingon sa babaw. Ayan. Hinihinay lang ta kay basig diretso ta. Sa ubos kana ay balay ilang silingan ninyo ni na may lagi balay kamo lang samo kaayo na may iro pa mi usa bantayanan sirad ani tatay duha ka pintuan. Paagi takuha o kunindot sa katawan muraman og kuan Amerikano. Ano among agianan diri guys, back to normal life nya mukuyog pa mo. Ano among agianan diri si Neil ang mag-guide kasi ray usa ka kaunon sa iro. Patag na guys, naa na medyo si babaw ay la sa kuan kapatagan. May sila talong may paikuan Taong oh. Mama si Aya. kalibre kasi niya sambag na siya guys. Obos na. Patudugan. Sulakaw ta obos ba? Unsa na kong madto kay. Pero naman. Napibakaw balhin. Grabe bunga sambag oh. Mo ni among sa una kanang mga hinog sambag amo ni ibaligya. Nagkami ana. Abot din siya sa lugar. Okay, Ikaw na. Nagkanak sambag oh. Karong Marso ni. Ganun guys. Mo hinog na. Ano? Upahin na. Nata to dira. Sa programo. Taon na to sa kagubog guys. Tilawan na to. Sambag oh. Ko pa na matari ka na. Pa. Ate ubos ate. Mga siyam pa masuro ng manukan. Wag kay dag Abi ang sambag eh. Panaw nung sabong tubukin. Dagang kayo. Manok yung dito nga. Na. Ko binaw hambon to yung mga manok dito. Aw gamay mga itong buwa na gutay, itong toruin. Yan na nato ni kaunon. Buwang to. Apa ko matari? Ako to. Wa pa. Buwan. Dala tayo ubos ate. Dala. To kay dito. Asa nagpagala. Ato mo to. Guys, masipag lang dito guys, magbuhi naman guys. Lagi okra lagi. Wala yung mga okra. Tambok ra ba ilang ko ano? Kamote. Dagko kayo. Kamote ba ni? Murag di man. Kamote lang. So mo ni among agianan guys sa paingon og kuan. Gutom sa day guys maglakaw. Kaya layo man. Pero wala ni siya mag 1 kilometer. Antos lang jud guys kay mamani among diri sa among bukid. Nga ganahan mo ari. Unsa man ganahan mo pa mo ari? Among bukid. Oh. Oh na ang inyong kuan walay suga ini gabi. Nga ganahan pa mo ari. Oh.
puro talahiban ang ano. Oh. Ang kinabuhi diri. Pero ganahan ko diri kay walay chismoso. Walay chismis diri. Kay ihawon man mga chismoso, chismosa diri ah. Oh. Na diri. Tatay. Ha? Business? Ka-elgit. Daghan niya. Asa tayo? Keligin ka. Keligin ako betul pero mahal ibu aja dia. Ada sa business pun mal. Ambo. Ay, sa mi. Diri. Nada oleh. Nada oleh babe. Ano po yun ako guys. Kailangan pa mumuari diri. Oh. Oh. Challenge kayo. Pero agi magud mi sa una gud guys ng ani sa amo ah. Ano di na bago sa ko ah. Pero dugi na pila mga panahon. Bata pa ko. Pag mag high school na ko, may dala na. Ibuhatan na og dalan. Di voluntary. Kaut sa yuta. Parang karon ng patag. So, karon mao na dalan sa ubos di kami sa taas. Walay sapa dire nilo. Walay sapa. Ana day sapa sad. Kumawa mo guys, sa sapa mo magsubay para dili mo mawa kay ang sapa paingon man sa ubos. Painyo agianan aw guide. Muna mo sapa makita. Okay, para di mo mawa kung mabiyaan mo sa bukid. Nya. Para mi diri agi. Oh. Well, guys no. Adonis. Banjepon. Bunga guys sa jackfruit sa langka. Asa ni Skyline? Eskwela? Klase. Oh, ni klase din. Asa mo ron? Ito pa sa pinakataas. Dito sa Diami guys sa Kabulig. Kamalig. Kanding guys. Nawag guys sa kapinangga ni ang kanding guys. Iya pa ginatag kamuting nilong guys. Isa na buhian. Wali mga tanong dito. Guys. Magmotor pa din ba? Patagan na. Abot kami. Diri ade ay pa po.